Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at followers dito sa YouTube channel at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na kinasasangkutan ng Pasig Mayor na si Vico Soto at ang kanyang mga pahayag tungkol sa mga journalists na sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Ito po ay may kinalaman sa kanilang mga interview kay Carly at Sara Diskaya. Itong si Diskaya, ito yung nakalaban ni Mayor Vico Soto noong nakaraang eleksyon sa pagka-alkalde ng Pasig City. At ngayon nga ay pumuputok na naman ang balita tungkol dito. So ano ba yung pinag-ugatan ng usapin? Ang lahat ay nagsimula ng questionin ni Mayor Vico Soto ang mga financial arrangements o usapan sa pera sa likod ng mga interviews na to. Ang pangunahing punto dito ay ang implikasyon na malaking halaga ng pera ang ibinayad para sa paborableng pag-uulat tungkol sa isang kandidato sa politika. So, ano ba yung pinupunto ni Mayor Vico Soto sa bagay nito? Ang pangunahing alalahanin ni Mayor Vico dito ay yung posibilidad ng korupsyon. So, balik na naman tayo dito sa usaping korupsyon. At yung pagkawala ng tiwala ng publiko kapag ang mga mamamahayag o yung mga journalist ay tumatanggap ng malaking halaga mula sa mga individual na nag-aambisyon ng posisyon sa politika dyan sa ating gobyerno. So dito, kino-question niya ang ethical na implikasyon ng mga ganitong klaseng transaksyon na nagpapahiwatig na maaari nitong ikompromiso ang integridad ng pamamahayag or ng journalism. So, bakit mahalaga ang ganitong klaseng usapin? Mahalaga to dahil ang mga journalists ay may mahalagang papel sa ating lipunan. Sila kasi yung naghahatid ng impormasyon sa taong bayan at dapat sila maging patas, walang kinikilingan, walang kinakampihan. Kung meron silang personal na interes, tulad ng pagtanggap ng pera mula sa mga politiko, pwedeng maapektuhan ang kanilang pag-uulat. Siyempre, magiging na yan, bias at hindi na pantay ang pagbibigay ng balita sa taong bayan. So, dahil dito, ang dami tuloy naging usapin sa pagbibitaw ng statement nito ni Mayor Vico kasi may involved daw na bigayan dito sa interview na to na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. So dahil dito sa mga pangungusap na to ni Mayor, magiging pananagutan na yung liability. So yung mga pahayag na yan ni Mayor Vico ay nagpapakita ng kanyang pangako sa transparency at accountability sa pamamahala dyan sa siyudad ng Pasig. Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga isyong ito, layunin ni Mayor Vico na ipaalam sa publiko ang mga potensyal na conflict of interest at tiyakin na ang mga kasanayan sa media ay naaayon sa mga prinsipyo ng patas at walang kinikilingang pag-uulat. Ito diniscuss ko kanina sa usapang batas pero very briefly. Kaya ngayon ay mas pinalalawak ko ang aking pagpapaliwanag kasi limitado ang oras ko doon sa usapang batas. May commercial pa at iba pang topic na pinag-uusapan.
So dito umakto si Mayor bilang tagapagbalita sa publiko. Nag-deliver lang naman siya ng mensahe niya. So mahalagang tandaan na ang mga aksyon ni Mayor Vico ay naaayon sa kanyang papel bilang isang lingkod bayan na tungkuling ipaalam sa taong bayan ang mga bagay na nakakaapekto sa kanilang lungsod. Sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga financial arrangements sa likod ng media coverage, si Mayor Vico ay nag-uulat sa public tungkol sa mga issue na maaaring makaapekto sa pagiging patas at transparency ng political discourse sa Pasig. Ito ay naayon sa kanyang responsibilidad na panatilihing may kaalaman ang mga residente tungkol sa mga potensyal na impluwensya na maaaring makaapekto sa integridad ng lokal na pamamahala at halalan. So, sa madaling salita, itong mga pahayag ni Mayor Vico Soto ay dapat tingnan sa konteksto ng kanyang tungkulin na panatilihing may kaalaman ng publiko tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa lungsod ng Pasig. Nakakauhaw yung ganitong klaseng usapan. So yung kanyang pahayag, yung pahayag ni Mayor Vico tungkol sa ethics ng media at mga potensyal na conflict of interest ay nagpapakita ng pangako sa transparency at accountability. At mahalaga para mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak ang patas na pamamahala. So, diniscuss ko din to briefly, yung rule on public accountability and transparency doon sa usapang batas. Araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Biyernes sa DZXL News, available sa Facebook, sa YouTube, lalo na, no? Type nyo lang, usapang batas, no? With Attorney Rene Bueno and Jenny. Okay, mga ka-UB, mga amigos at mga amigas, ito ang tanong ko sa inyo. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni Mayor Vico na ilantad ang mga impormasyong ito? Excuse me. Tama ba na inilantad ni Mayor Vico ang mga impormasyon na ito sa publiko? Ano ang mga responsibilidad ng mga journalist sa isang demokratikong lipunan? So, paano natin masisiguro na ang media ay nananatiling patas at walang kinikilingan? So, siguraduhin dapat natin nagkakaroon talaga palagi ng fair reporting pagdating sa radyo, sa TV, no? So, hintayin natin kung ano mangyayari. So, sana ay nakatulong ang pagtalakay na ito para maintindihan natin ang isyong ito. At tingnan din natin kung may magpapay ng kasong cyber libel. Pero sa ganang akin ay medyo mahirap isampa ang kasong cyber libel sapagkat public figure itong si Vico Soto. Parehas din naman sila ni Corina at ni Julius Babaw na mga public figures. At kasi dito sa kaso ng cyber libel, kapag ikaw ay nagdemanda laban sa isang public personality, isang public figure, the standard of evidence required is higher than the standard of evidence to one who is a subject of cyber libel sa isang ordinaryong tao. So dito, ang patutunayan mo dito ay meron bang actual malice, no, si Mayor Vico Soto nung binitawan niya ang mga pananalita tungkol sa mga journalist na allegedly ay may tinanggap na kapalit nung in-interview niya o nila ang mga taong binanggit ni Vico Soto na sina dating kandidato sa pagka-mayor na si Vizcaya.
So, kung lumalabas nga na si Mayor Vico Soto ay nagpapahayag at nagre-report lamang sa kanyang mga kababayan, no, kung ano ang nangyayari sa kanilang siyudad pagdating sa larangan ng pagpapahayag o sa larangan ng journalism, ay ito ay matter of public interest, no. Kaya kung magsasampa ng kaso ay palagay ko medyo the complainants will face an uphill battle in connection with this issue about Vico Soto, Corina Sanchez, and Julius Babao. So, bago ako magtapos, nais ko po kayong anyayahan na araw-araw po mula Lunes hanggang Biyernes, ako po ay nasa Usapang Batas sa DZXL from 8 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock in the evening. Ako po ay nandiyan upang magbigay paliwanag din, no, sa everything about law, na kung saan ay ang batas ay ating pinipilit na mas madaling maintindihan at ikonekta ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. So, may talakayan tayo doon tungkol sa batas at ini-entertain namin, no? Live 'yon. Ini-entertain namin ang mga katanungan upang mabigyan ng kalinawan ang ating mga kababayan kung sila man ay nakakaranas ng legal na problema at kung gusto nilang may maintindihan sila tungkol sa mga batas na walang masyadong kalinawan para sa kanila. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.